From Free Presbyterian Mission Philippines, we present Let the Bible Speak. It's good to have you with us today as we spend 15 minutes around the Word of God, preaching Christ in all His fullness to men and women in all their need. Blessed morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. I'm so happy to be with you this morning. Ang ating pong tatalakayin ay ang nakasulat sa Psalm 32 verse 1. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. What a truth na dapat nating maintindihan, mga kaibigan. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkukulang, ang salita ng Diyos ay tapat, at dito makikita natin kung ano ang sekreto sa kapayapaan, sa mapayapa at masayang pamumuhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang ating mga kasalanan ay dapat munang mapatawad kung gusto natin magkaroon ng kapayapaan. Pinagpala ang bawat sinuman na napatawad ang kanilang kasalanan. Ito po ang sabi ng Diyos at kailangan maintindihan natin to. Dahil kahit anong gawin mo sa buhay, kahit gaano karami ang iyong pera, kahit malakas ka pa, kahit anong gusto mong gawin, pag hindi nabigyan solusyon ang problema sa iyong kasalanan, hindi mo matitikman, matatagamtaman ang mapayapang pamumuhay. Gusto mo bang ma-experience kung ano ang ibig sabihin ng taong pinagpala ng Diyos? Well, let's talk about your sin. Alam mo, kaibigan, ng kasalanan, bakit yan ang, ang pinakapundasyon ng magulong buhay? Bakit? Because ang kasalanan ay ating kagagawan. Bakit tayo nagkasala? Nagkasala tayo dahil lumabag tayo sa salita ng Diyos. Ayaw ng iba ng may kautusan, gusto nilang gawin ang gusto nila. Ang hindi nila alam, ang Diyos nagbigay sa atin ng salita ng Diyos dahil minamahal niya tayo. Nagbigay ang Diyos ng salita para sa atin. Parang parang bakuran yan. Binigyan na tayo ng bakuran. Diyan ka mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Sa loob ng bakuran ng Panginoon, diyan ka mamuhay. Ikaw ay magiging masaya. Dahil ang Diyos marunong magbigay ng mapayapang pamumuhay. Ang Diyos lang ang marunong. Ngunit, ang problema sa atin, ayaw natin makinig sa Kanya. Nag-aakyat, bakod tayo, dahil tingin natin sa labas ng bakuran na binigay sa atin ng Panginoon, nandoon ang kasiyahan. So, hindi tayo sumusunod, umaakyat tayo, lumalabag tayo sa salita ng Diyos. So, yan ang ibig sabihin ng transgression. Yan ang problema, kaibigan. Alam mo, para bang traffic light. Bakit may traffic light? Excuse me. Bakit may traffic light? Bakit may red light? May red light dahil sinasabi sa iyo, huwag kang dumiretso dahil mababangga ka. Ang driver ay sumunod, dumiretso pa rin siya, bumangga siya. So, anong nangyari? Di siyempre, siya'y nakasagasa, malamang siya'y nakamatay. Paano siya ngayon magiging masaya? Nasira yung kanyang sasakyan, nasira yung sasakyan ng iba, o mamaya siya ay naging
nakamatay, kulong siya, paano siya magiging masaya? Ito po ay example lang na binibigay ko sa inyo, na yan ang ibig sabihin ng transgression. Pag tayo ay nag-akyat bakod, dahil gusto nating mamuhay na malayo sa Panginoon, hindi ka magiging masaya dahil ang magiging kapiling mo doon ay ang Satanas, ang magiging kapiling mo doon ay ang mundo. At masasabi mo bang makakahanap ka ng pagmamahal kay Satanas? Of course not. Si Satanas, alam niya, bilang na ang kanyang oras. Bilang na po yan. Kaya gusto niya mandamay, gusto niyang hilain ka sa kasamaan, hilain ka sa impyerno. Gusto niya mandamay. Yan ang gawain ng demonyo. Pinapakita niya sa atin na, pag sumunod tayo sa Kanya, magbibigay siya sa atin ng, magandang buhay. Hindi totoo yan. Now look at people who are living in sin. Naging masaya ba sila? Hindi. Kaya, ang dapat nating gawin, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa ating mga transgression. Dahil may kapatawaran sa ating Panginoon. Bakit sa ating Panginoong Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo, dahil si Jesus Christ ang napunta sa cross. Siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Inangkin niyang kasalanan na ginawa mo, na hindi niya ginawa. Siya ay naging makasalanan, siya na mabuti, siya na banal, naging makasalanan dahil inangkin niya ang iyong kasalanan. Siya ay namatay sa cross. Sa cross, pinarusahan ang iyong kasalanan, kaya ang ating Panginoon namatay. Ngunit, nabuhay sa mga 3 araw. Siya ay bumangon sa kamatayan. At siya ay nabuhay. At pag lumapit ka sa Kanya, sigurado Kanyang tatanggapin dahil ang ginawa niyang sakripisyo ay para sa iyo. Kaya, lapit tayo sa Kanya. Yan ang pinakauna mong dapat gagawin. Ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin. Sino ba tayo na hindi? Lapit tayo. Magpasalamat tayo. Salamat, Panginoon. At pag tayo lumapit sa Kanya, humingi ng kapatawaran, mahalin natin siya, sundin natin siya. Huwag na tayong mag-akyat bakod. Huwag na tayong mag-cross ng traffic light na sinabi ng Panginoon, red yan, hindi tayo dapat pumunta doon. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ikaw ay pinagpala. So kaibigan, anong dapat mong gawin? Well, lapit sa Panginoon. Napaka-saya, pag ang kasalanan napatawad. Alam mong kasalanan, kahit, binigyan kita ng example na nag-akyat bahay ka, nagkaroon ka nakagawa ka ng kasalanan, nag-cross ka ng traffic light, nakasira ka ng, pagmamayari ng ibang tao at kaya nakamatay. Definitely, paano ka magiging masaya? Pero sabihin na lang natin yung kasalanan na yun, wala kang sinagasahan, wala kang nasaktan. Alam mo, malungkot ka pa rin. Dahil ang kasalanan, habang nasa puso mo yan, nasa buhay mo yan, usigin ka ng iyong konsensya. Usigin ka ng iyong konsensya. Ako ngayon, mayroon akong toothache, Kailangan bunutin yung aking ngipin. Alam mo, kahit anong gawin ko, masama pa rin yung aking pakiramdam habang hindi nabubunot yung ngipin na yun. Masama pa rin ang aking pakiramdam. Katulad yan ng kasalanan na hindi napapatawad, hindi nalilinis. Masama ang iyong pakiramdam. Mabigat sa puso mo yan dahil ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Kaya hindi ka magiging masaya kahit ikaw mapera,
kahit saan ka mag-holiday, malungkot ka pa rin. Yung iba naglalasing, malungkot ka pa rin. Kahit anong gawin mo, yung iba ng bababae, malungkot pa rin. In fact, dumarami ang problema nila. So, ang solusyon sa kalungkutan, sa mga problema sa buhay, ay hindi yung pag-akyat bakod o paglayo sa Panginoon. Ang solusyon ay lumapit tayo sa Panginoon. Yan po ang solusyon. Lapit tayo sa Panginoon dahil mayroon tayong Diyos na nagmamahal sa atin at handang-handa niya tayong patawarin. Lapit tayo sa Panginoon. Alam mo, pag tayo lumapit sa Panginoon, tayo ay pinagpala. Matitikman mo ang kapayapaan na hindi mo natikman kahit kailanman. Now, anong ibig sabihin yan? Ikaw ba ay wala ng problema sa buhay? Of course not. Habang tayo ay namumuhay, magkakaroon tayo ng problema. Ngunit, kakaiba ang ating experience pagkasama natin ng Diyos. Dahil pagkasama natin ng Diyos, pagharap mo ng iyong problema, pagharap mo ng iyong mga sakit, alam mo na ang Diyos ay nandyan sa tabi mo. Pero pag ikaw ay nag-akyat bakod, ikaw ay malayo sa Diyos, alam mo ang Diyos ay galit sa iyo. Nakakatakot yan. Kaya ang aking panalangin, panawagan ko sa inyong lahat, kayo na nakikinig. Huwag na tayong lumayo sa Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. Mamuhay tayo. Mamuhay tayo sa Kaniyang bakuran. Gawin natin ang Kaniyang gusto at tayo, ang ating buhay ay magiging mapayapa. Ang ating buhay ay mamumunga, magiging blessing tayo sa sarili natin at hindi lang sa sarili natin at sa kapwa natin, sa ating mga pamilya. At, ang sarap ng pamumuhay na kapiling ang Diyos. Kapiling ang Diyos. Na yung bang mayroon kang gagawing trabaho, mayroon kang gagawing negosyo, mayroon kang project na gagawin, iyon ay pinapaubay mo sa Panginoon, katuwang mo ang Diyos. Ang sarap. At pag, namunga na ang iyong mga sakripisyo, pagtanggap mo ng sakripisyo, ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam. So, friends, come to Jesus. And you will begin to experience a blessed life. Gusto mo bang ikaw ay pagpalain ng Panginoon? Isa lang dapat mong gawin. Lapit sa Panginoon. Huwag kang lumayo. Amen. Amen. You have been listening to Let the Bible Speak, brought to you by Free Presbyterian Mission, Philippines. We invite you to visit our Facebook page, Free Presbyterian Mission, Philippines. Please send us a private message letting us know how the program has been of help to you. We are also happy to send you a copy of God's Word, the Bible, or to send you free gospel literature. We trust that you will come back and listen again as we let the Bible speak.